Hello po mga kababayan, kumusta kayo? Magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Ngayon po is magbibigay lang ako ng aking sariling pananaw, opinion patungkol dito sa zero remittance starting tomorrow, March 28 hanggang April 4. So bago ko ituloy, panoorin niyo muna itong pahayag ni Sir Erwin HR. Ito po yung kanyang panawagan sa mga kapwa ko OFW buong mundo na hanggat maaari, simula nga dito sa March 28 hanggang April 4 ay walang magpapadala sa Pilipinas. Kasi ang ano nila dito is yung ekonomiya ng Pilipinas for ilang days yun, 4, 5, 6, 7, 1 week, 5 days. Mapipilay po ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam naman ho natin na maraming mga OFW ang nagpapadala sa mga pamilya namin sa Pilipinas. So isang araw lang po na walang magsisend sa Pilipinas. Babagsak po ang ekonomiya dyan. Ang gobyerno. Mapipilay po talaga. So, panoorin niyo muna ito at siguro nababalitaan niyo rin, napapanood niyo sa balita, sa news. Ako naman magbibigay lang ako ng aking opinion patungkol dito. Hindi po. Adlaw, tanan. This is Mr. Erwin, known as Erwin HR on Facebook. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. Sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Attorney Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi nyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pitsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so yun na mga kababayan, pasensya na kayo. So, napanood yun at narinig ang sinabi ni Sir Erwin. At dahil nasa sumagot na rin yung sa Malacanang, may sagot din siya patungkol doon. So, ito naman yung stand ko. Ako po nakikiisa doon sa panawagan ni Sir Erwin. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na rin ho ako magpapadala. Nakasupport po ako. Alam ko yung pinagdadaanan ni Tatay Digong ngayon, yung nangyari sa kanya, yung ginawa sa kanya. Pero syempre may ibang paraan doon. Paubaya pag-pray natin,
kung ano ang magiging niya, destiny. Kung ano tawag dito, meron naman ng mga abogado. So itong pagsisero remittance, para sa akin, natapat din kasi ito sa araw ng ng sahod ko. Hindi po pwedeng hindi ako magpadala or ipadala kasi sa school po yung tuition. Kawawa naman yung anak ko. Hindi siya mamaya meron silang exam, ba? Pagkain. Siguro sa pagkain, okay lang, masusurvive. Pero yung mga bills na may mga due date, mahirap yun, di ba? Boarding house. Kaya, pagpipre na lang po ako para doon sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. May panakot nga eh. May salita na din si Sir Juan Ponce Enrile. Nag-ano siya na yung mga hindi raw magpapadala, babawi sila sa mga passport. Parang ika-cancel yung mga ganun. Grabe grabe ang nangyayari sa ating bansa ngayon. So yun lang yung sa akin talaga. Sorry, nakasupport po ako sa nangyayari ngayon, pero pagdating po sa financial, hindi ho ako makikisali kasi kailangan ipadala. Mahirap na. May mga tayo obligasyon. Siguro kung halimbawa sabihin natin merong 10 Pilipino, tapos ang 8 hindi nagpadala, o meron pa katulad ko, dito ako sa 2 sa 2% na magpapadala. So ano pa rin yun, may impact pa rin yun sa economy ng Pilipinas. Kaya pasensya po kayo, nararamdaman ko yung hinaing ninyo, pero syempre hindi ho natin may susero yan kasi may mga pamilya po tayo sa Pilipinas. Hindi naman ho isa nasusuportahan ng gobyerno natin. Hindi naman po yung gobyerno yung magbabayad ng mga bills natin. Kaya sana po maintindihan nyo kami. Alam po hindi lang naman ako, marami pa dyan sa comment section na hindi nila masusunod na sumali doon sa 0, na hindi magpapadala, although nakasupport po kami sa inyo. Kaya pasensya po. So yun lang yung sa akin ng mga babayan, pag-pray natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Grabe, sobra-sobra ito. Pagsubok sa ating gobyerno. Sana maging maayos, sana hindi na lumala, at sana hindi magkaroon ng mas matindi pang mangyayari, kasi mahirap ang magsasuffer tayong mga ordinaryong tao. Kasi yung mga mga mayayaman, wala yan eh. Lilipad lang yan kung saan sila pupunta. Paano yung mga walang kakayanan? Diyan magugutom, diba? Kaya, ayun, dalangin talaga na maging maayos to. Huwag silang maging sakim. Ayun. So, pasensya na kayo ng mga kababayan, ang mga kalingap. Iniba ko muna tong aking content. Ngayon, siyempre kailangan natin na sumabay sa realidad ng buhay na nangyayari sa atin dyan. Hindi tayo pwedeng magmaang-maangan, magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Yan. So, FW po kasi ako. Kaya, ramdam ko rin ang hirap ninyo dyan. At ito may mga sila ginagawa ngayon. Pero support po tayo. Mag-pray lang ako. So, yun lang po ako. Maraming salamat sa mga silent viewers dyan sa comment section. Thank you sa suporta ninyo. Ingat po tayong lahat. Mamaya gagawa na ako ng aking reaction base sa aking mga napanood kila Kalinga Prab at kila Ka Business Official. So, ingat po tayo. Mamaya ulit. To God be the glory.